Okay, so good day my fellow taong bayan, mga Kasimor, at ngayon po papag-usapan natin tong napakalaking pasabog ni Vice President Inday Sara Duterte today, February 18, 2026, kung saan nag-declare na po siya na tatakbo siya as President this 2028 elections. Okay, so before po tayo mag-start, gusto ko lang po ipaabot sa inyong lahat na literal kakauwi ko lang po from a 1-week break. Kaya medyo natagalan po ako gumawa ng content kasi nagbakasyon lang po ako for my baby girl's first birthday. So literal po kakauwi ko lang nung 6 o'clock. And actually I was very excited already to get back to work, to start making content. And sakto, yan, may magandang binigay na topic po si VP Inday na papag-usapan natin for today's video. Okay, so papanoorin po natin yung full statement ni VP Sara and then magbibigay po ako ng personal and political commentary regarding this statement. So for tonight's video po, more on nasa quote-unquote political analyst po tayo. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin, patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas.
kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan, na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Okay. Very interesting po na pasabog from VP Sara. Okay, so una ko pong masasabi dito, this is a 5-minute more or less video kung saan nagsalita po si VP Sara ng tuloy-tuloy. Based on my observation dito, ang dating sa akin parang wala pong any cuts or any retakes. Unless na lang meron silang napakagaling na editor na nakat yun na nagmukhang one take lahat. And the reason why I am emphasizing that na one take lang lahat kasi ibig sabihin no na sincere yung ganong statement, diba? Hindi yung scripted at hindi yung basically parang gusto lang masabi kung ano yung gusto iparinig sa tao. Although possible naman na meron siyang teleprompter dito na binabasa, but nevertheless, pag galing kasi talaga sa puso yung sinasabi mo, mas madali yun sabihin sa tao. Kasi yun nga po, genuine at sincere yung gusto mong message na ipaabot. Okay, so yan lang po yung point ko kasi kahit na po anong teleprompter nyo, kahit anong script, kung hindi talaga yun pasok sa ideologies mo, sa personality mo, or sa sincerity mo, mahirapan ka pa rin. Baka mautal-utal ka pa rin pag-deliver ng message mo. Okay, so yan yung first observation ko with regard this statement. Okay, and then ngayon punta naman po tayo dun sa Bible verse. So yung sinite po na verse dito ni VP Sara is Proverbs 19 verse 21, which in summary means na if it is not the Lord's plan for you, kahit na anong insist mo ay hindi yun yung mangyari because the Lord's plan will always prevail. Okay, yan yung summary po niyan. And she also stated here na it took her 47 years of her life daw before she fully understood and accepted na iba talaga yung circumstances ng buhay niya, na she was maybe not meant to be happy daw, and that she was most likely meant to be of service to the Filipino people, and not only to herself or her family. So, ang masasabi ko lang po dito, that is most likely a common dilemma ng mga second or third generation politicians. Kasi usually naman po, 'di ba, the stereotype, pag politiko yung tatay mo or yung nanay mo for the longest time, 20, 30 years, ang tingin po ng public lagi niyan sa mga descendants ng politikong yon or yung stereotype po, ay susunod yung anak na yon sa yapak ng parents nila. Diba? But of course, there are some descendants na ayaw naman talaga ng maging politiko or pumasok in public service kasi very, very stressful po yung public service life. Lalo na talaga if you are really sincere with your advocacies or yung mga gusto mo gawin, tapos pagpasok mo doon, aside from it being a very complicated, tawagin na lang natin complicated job, yung political side pa lang, di ba? Kasi madaming ano po yan, mga talking behind the back, mga, alam nyo na, basically kung ano nangyari kay VP Sara, di ba? Kakampi niya at saging kalaban niya. Tapos aside from that, yung sistema rin, it's very problematic. The entire government system po natin or majority of the government system po natin is very problematic. Tapos if you have different ideologies, different principles from everyone else, dun papasok yung mga sinasabi nila na baka kainin ka lang din ng sistema kung tumagal ka dun. So anyway, my point here is not all the second or third generation naman po, not all descendants of a politician wants to be of service like his or her father. Pero due to the circumstances na binigay sa inyo, usually yung mga second, third generation ay napipilitan pa rin na sumunod. So, more or less, parang kasing ganyan din yung experience ko personally. Hindi naman talaga ako very active growing up. Hindi po ako aktivista growing up, but my father found a way na ma-involve ako dun sa mga advocacies ng party list namin. Mag-lecture ako until I started developing my own sense and spirit of public service.
Tapos na-try ko po ng one term. Pero yun nga, like what I said, very problematic talaga yung government system natin. So anyway, ang point lang ni VP Sara dito, despite that, ay yun, tinanggap niya na ngayon na yun yung responsibility lang talaga niya or yung circumstance in life na mukhang kailangan talaga niya panindigan at labanan yung mga kalaban nila sa politika kasi na push na siya due to the circumstances. So yan lang po masabi ko dyan. Most likely si VP Sara never really planned for this but because of everything that transpired, that happened, the political backstabbing, the political mga bangayan nila with the administration who were former allies of VP Sara, ayan, nalagay na po talaga siya sa position na yan. Okay, and then ngayon po mag-discuss ako ng mga konting constitutional provisions in relation to this statement ni VP Sara. So, of course, this is VP's right to run for public office, specifically the position of the President of the Republic of the Philippines. Diba? So, yung requirements ang naman po niyan is you must be at least 40 years old at the day of election, you must be able to read and write, and you must be a resident of the Philippines for at least 10 years. So, nothing complicated po yung mga qualifications. And as far as I know, qualified naman po fully si VP Sara with those requirements under the Constitution. Okay? So, currently, the only way po na mapigilan si VP Sara para tumakbo dito is of course kung mawawala yung right niya to hold or to run for public office via a impeachment conviction. Pero kung hindi po mangyari yon, hindi magkaroon ng impeachment conviction, ay pwede at qualified po si VP Sara because she is already 47 years old like what she mentioned. She is a lawyer, so that is more than the educational requirement as provided by the Constitution. Then, of course, she has been residing in the Philippines her entire life. In very simple terms po, pasok na pasok po, and she is highly qualified po to run for public office, specifically the position of the presidency. So, yung kailangan na lang po talaga ay hindi siya magkaroon ng impeachment conviction which will disqualify her from running from public office. Okay, so yan lang po, kinlarify ko lang din because although that is a very basic lang naman po yung qualifications, gusto ko pa rin na maintindihan nyo talaga kung ano ba yung qualifications ng isang presidente dito po sa Republika ng Pilipinas. So ngayon po, punta na lang tayo sa Maritesan aka Political Analyst portion of today's video. So just a quick break lang po. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat, my fellow taong bayan, mga kasimor ko, because we have recently crossed the 380,000 subscriber mark po. So thank you very much po sa lahat ng nag-subscribe, and of course, thank you in advance po sa mga magsasubscribe pa lang. And tandaan po ninyo, pag sa YouTube po kayo mag-subscribe, 100% free po yan. So hopefully po, you can consider subscribing, and of course, i-like din po mismo yung video na to. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so unang-una po, ang tingin ko, kaya ngayon po to sinabi ni VP Sara or nilabas yung statement po niya February 18, 2026 is because sa February 23 kasi is the confirmation of charges, diba, ni FPRRD sa ICC. So maybe this is somewhat related to that. Para po talaga magkaroon ng all-out support not only sa candidacy ni VP Sara but possibly also in the February 23 dun sa confirmation of charges ni FPRRD sa ICC. So in other words po, this is probably one way of VP Sara na mas mapalakas yung loob ng mga Duterte supporters talaga. So this one and then dun sa February 23. So hindi ko po sinasabi na yun yung main reason ni VP Sara. This is my own personal assessment lang po considering the timelines. Kasi wala naman po ako nakikitang any significant event na mangyari February 19 or 20 except for the confirmation of charges ni FPRRD. So again, this is most likely para po mabuhayan talaga kayong mga Duterte supporters not only for VP Sara's presidential candidacy but also for the sake of FPRRD dun sa confirmation of charges niya. Okay? And pangalawa po, ang tingin ko is this is probably to serve as a warning din po sa mga members ng Congress para mag-isip-isip na sila. Kasi come February 23, it is also a session day of Congress. So most likely baka doon na gawin yung referral ng impeachment complaint against her or baka gumawa na naman ng 1/3 route yung Congress ng impeachment complaint against her. So yun nga po, this may be a warning to those congressmen na baka mag-isip-isip sila kung whether or not susuportahan ba nila yung impeachment come February 23 onwards. Diba? Kasi alam naman po natin na sa survey lamang pa rin po talaga si VP Sara. So of course, yung mga politiko niyan, yung mga congressmen,
ay magiging politiko talagahin sila, di ba? They will start weighing out kung whether or not suportahan ba yung impeachment or hindi. Kasi pag suportahan po nila impeachment, ibig sabihin hindi nila sinusuportahan si VP Sara for 2028. Kung manalo si VP Sara without their help, yung mga help po ng congressmen, di sila yung magiging kawawa 2028 onwards, diba? Doon papasok yung mga FLR, yung mga for late release po na naririnig natin. Diba? So yan po, yung pangalawa, this may be for warning purposes po sa members of the House of Representatives who is currently, kung saan po currently may pending na impeachment complaints against VP Sara Duterte. And then pangatlo po, of course, this will also serve as a warning din po to the senators, diba? Kasi usually mga senators, yan po yung mga may ambisyon talaga for higher office, may it be as Vice President or maybe ma-appoint sa cabinet ni VP Sara, assuming manalo siya 2028, para kung let's say umandar nga sa HOR yung impeachment, so pagdating sa Senate, posibleng baka mag-iba ngayon yung ihip ng hangin ng ilang senators on, kasi baka gusto nila maging katandem si VP Sara or gusto nila ma-appoint sa cabinet niya later on. Kasi ano po, this is all related lang naman sa mga current surveys kung saan despite all the mudslinging na ginagawa nila kay VP Sara, lahat ng mga issues na binabato sa kanya, ay siya pa rin po yung nauuna kasi talaga sa surveys. And again, since politicians po will always be politicians, so yan, gets nyo naman po siguro yung point ko dun. Okay? And then pang-apat po, this is most likely related dun sa number 1 na yun po na para mabuhayan kayong mga Duterte supporters, considering na let's say magtuloy-tuloy talaga yung impeachment sa HOR, tapos magkaroon ng Senate trial din for impeachment niya. Tapos kung biglang makita po ng mga supporters sila VP Sara na mukhang nagkaka-magic or nagkaka-bending the law na sa Senate impeachment trial ni VP Sara, baka naman ipaglaban nyo siya, di ba? The Duterte supporters. Ipaglaban nyo po si VP Sara kung magkaroon ng bending the law talaga, kung magtuloy-tuloy yung impeachment. So yun nga po, this is somewhat related dun sa number 1 na para mabuhayan talaga yung supporters, para in effect, kayo din pong supporters ay supportahan din po siya kung yun nga, magkaroon ng mga bending the law or kung ano-anong mga bagay-bagay dyan. Okay? So, yan po ang nakikita ko mga possible political reasons for the announcement nito ni VP Sara despite it being very early, 2026 pa lang po tayo. There is still more than a year and a couple of months from the filing of candidacy come 2027. Okay, so yan lang po masabi ko sa this issue. Hopefully klaro po yan. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!